Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, hindi makapaniwala itong si Ace na kaya pala siyang saktan dito ni Magno. Kaya naman, nang makalapit ang tauhan nito kay Magno, agad nitong kinuha ang binigay nito. Nanlalaki ang mata ni Rico at Kaoru na makita kung ano ang hawak ni Magno. Ngunit, ang binabalak nilang tulungan si Ace ay napurnada dahil agad silang pinigilan ng mga tauhan ni Magno. Ace! Umalis ka dyan! May balisong siyang hawak! Daing ni Rico nang suntukin siya mula sa sikmura ng isa sa tauhan ni Magno. Narinig iyon ni Ace at agad na napatingin sa kapit ni Magno. Subalit, huli na para umalis siya at umatras dahil ilang inch na lang ang pagitan nila ni Magno. Tanging ang pag-awang na lang ng labi ni Ace ang naging reaksyon niya dahil siyang hinila ni Magno palapit sa kanya. Inilabas nito ang balisong at agad na itinaas ang kamay nito para ihanda sa pagsaksak kay Ace. Samantalang, si Rico at Kaoru naman ay binubugbog na pero si Ace pa rin ang tinitingnan at sinisigaw na umalis na doon. Tila huminto ang paghinga ni Ace, Kaoru at Rico nang makita nilang mabilis na bumababa ang kamay ni Magno na may hawak na balisong patungo kay Ace. Napapikit na lang si Ace sa takot. Ace! Sigaw ng dalawa kay Ace. Natigil ang lahat sa biglaang pagdaing ni Magno. Maging ang tauhan ng mga ito ay napatingin dito dahil sa gulat na makita nilang nandoon si Sakuragi habang hawak-hawak ng mahigpit si Magno mula sa pulsuhan nito. Napakasama na rin ang aura ni Sakuragi sa mga oras na iyon. Malamig at napakadilim ng mukha nito na hustong ikinagulat ni Magno sa kanyang sarili dahil nanginginig siya sa takot. Nanlalaki rin ang mata nito dahil hindi niya mahila ang pulsuhan mula sa pagkakahawak ni Sakuragi kahit na pwersahan niya namang hinila ang sarili. Masyado mo namang pinapahirapan iyong bata. Ipapaalala ko lang, ako ang sasaktan niyo diba at hindi sila? Anas ni Sakuragi sa malamig na tono. Tinulak ni Sakuragi si Ace na malakas dahilan para mapahiga ito mula sa simento. Napatingin si Ace sa kanya nang may gulat. Hindi na siya nakareact dahil sa ginawa ni Sakuragi. Bagkus ay pinakatitigan niya na lamang si Sakuragi na malamig na nakatingin kay Magno. May isang tauhan naman si Magno na sumasalisi mula sa likod ni Sakuragi. Ngumisi naman si Magno dahil doon. Subalit, blanko lamang ang tingin ni Sakuragi hanggang sa maramdaman niya na lamang ang malakas na pagpalo mula sa kanyang likod. Napangisi si Magno, samantalang nanlalaki ang mata ni Rico, Kaoru at Ace dahil sa pagkagulat sa nangyari. Wala namang naging reaksyon si Sakuragi ni hindi ito nagitla o nasaktan sa ginawa ng lalaki. Napanganga si Magno sa pagkagulat dahil sa nakita. Halimaw ka! Paanong hindi ka nasaktan man lang sa ginawa sa iyong pagpalo? Saad ni Magno na hinihila ang sariling pulsuhan. Ngumisi si Sakuragi bago malakas na binigyan si Magno ng malakas na suntok sa sikmura habang nakahawak pa rin si Sakuragi sa pulsuhan nito. Hindi ito tinigilan ni Sakuragi. Sinuntok-suntok niya ito ng maulit-ulit sa sikmura at maging sa mukha. Nahintakatutan naman ang lahat nang makita nilang lupaypay na si Magno dahil sa panununtok ni Sakuragi dito. Umatras ang mga tauhan ni Magno at natatakot namang tumakbo ang lalaking nanalo sa likod ni Sakuragi. Ilang minuto pa ay malakas na sinipa ni Sakuragi ito palayo hanggang sa "Sali kami!" sigaw ng tatlo, samantalang ang dalawang lalaki na kasama nung apat na kararating lang ay blanko lamang nakatingin kay Sakuragi. "Kaito!" sigaw ni Rico at Kaoru. "Hanep, Hanamichi, hindi mo naman sinabi na may rambulan palang nagaganap dito. Alam mo namang always kaming handa sa ganyan."
Ngising saad ng isa sa mga lalaking kararating lang. Kami ang pangkat ni Namichi Sakuragi mula sa Kanagawa District at nandito kami para tulungan si Namichi. Saad ng tatlo na si Takamiya, Noma at Okoso. Samantalang nahihiya namang umiwas ng tingin si Mito. Pre, salamat naman at dumating ka na. Kailangan nating madala si Ace sa hospital. Nabugbog siya ni Magno kanina. Saad ni Rico, inalalayan na ito ni Kaito na nakatayo maging si Kaoru. Pasensya na mga pre, kung nahuli ako sa pagdating. May mga grupo kasi ng mga kalalakihan ang nagtanong sa akin kanina kung kilala ko ba daw si Namichi Sakuragi. Si Sakuragi lang naman ang may word na pangalan dito sa campus. Kaya naisip ko na baka iisa lang ang taong hinahanap nila at naisip ko, pagkwentong sabi ni Kaito sa mga kaibigan. Okay na rin dumating sila, ang kaso hindi na matuloy ni Rico ang pagsasalita nang makita niyang sumugod na ang ilang mga tauhan ni Magno kay Sakuragi. Samantalang hindi pa ang mga ito nakalapit sa gawin ni Sakuragi ay agad na silang tumilapon palayo dahil sa pagsipa sa kanila ng mga bagong dating na lalaki. Wah! Bulalas na saad ni Kaoru nang makita nila kung gaano kagaling makipagsuntukan ang mga bagong dating na lalaki. Pre, mukhang hindi ordinaryong tao ang nakabangga ni Magno. Mas lalo na si Sakuragi na akala natin nung una puros formal lang pero maibubuga naman pala. Saad ni Rico, pinapanood kasi nila kung paano bugbugin ng mga bagong dating ang ilang tauhan ni Magno sa isang iglap lang. Sinabi mo pa, pero sa tingin nyo, sino kaya ang 5 lalaki na iyan no? Curious na tanong ni Kaito sa dalawa. Samantalang, si Sakuragi naman ay patuloy na sinusuntok si Magno na wala ng kalaban-laban sa kanya. Kahit na sinusubukang lumapit ng ibang tauhan upang iligtas si Magno, ay nauuwi lang sa pagkakatumba dahil sa mabilis silang nasusuntok ni Mito. Wah, ang saya naman nito. Kararating lang natin, may warm up na agad. Saad ni Takamiya na agad sinipa sa tagliran ng lalaki matapos nitong suntukin sa mukha. Buti na lang talaga na sinundan natin ang lalaki na pagtanungan natin kanina. Kung hindi rin natin malalaman kung nasaan si Namichi. Saad naman ni Mito na nakangiti pa. Mukhang nai-enjoy din ito ang ginagawa dahil hindi man lang ito hinihingal habang sunod-sunod na sinusuntok ang mga lalaking sumusubok na puntahan si Sakuragi. Hep, dyan ka lang. Huwag niyong lalapitan ang boss namin. Saad ni Okoso na makita nilang mabilis na kumilos ang isa para lumapit sa gawi ni Sakuragi. Sinong boss yan ha? Sitang saad ni Noma. Si Sakuragi. Sagot naman ni Okoso na mabilis na nag-dodge ng suntok ng lalaki sa kanya bago niya ito mabilis na sinuntok sa mukha ng 2 beses. Hindi natin boss yan oh, asa ka. Sagot naman ni Rokawa na agad sinipa ang isa pang may hawak na baseball bat na ipapalo sana sa nakatalikod na si Mito. Thanks pre, saad ni Mito na tumango pa. Ilang minuto rin ang dumaan, sa wakas ay natapos na rin sila at hingal na silang 6 sa nangyaring suntukan. Samantalang wala namang reaksyon si Sakuragi ni parang hindi nga ito nakaramdam ng pagod dahil ngayon ay nakapamulsa lamang niyang tiningnan ang mga kaibigan. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Sakuragi sa malamig na boses. Di pa ba obvious? Dinadalaw ka namin. Saad ni Mito na nakangiti kay Sakuragi. Talaga? Na-timing pa kayo sa away no? Ngiwing sagot ni Sakuragi sa mga ito. Natawa naman si Takamiya at ang dalawa pa. Siyempre, pag-usapang rambulan, hindi kami dapat mawawala dyan. Tsaka, hindi namin pwedeng panuorin lang na mag-isang lumalaban. Kaibigan mo kami, kaya tutulungan ka namin. Ngising saad ni Takamiya. Tara na, umalis na tayo. Sure ako na magugulat si Lolo pag nakita niya kayo.
At sure ako na ako ang pagagalitan nun. Naiiling na saad ni Sakuragi sa mga kaibigan. Bakit? Ayaw ba ni Lolo Fermi na dalawin ka namin? Tanong ni Mito. Umiling si Sakuragi bago tumingin sa 5 nasa gilid. Naglakad naman si Sakuragi paalis na sinundan naman ng 5. Samantalang nakatingin naman sila Ace kay Sakuragi na papalayo na sa kanila. Ano nga kaya ang magiging reaction dito sa lolo ni Sakuragi na ngayon ay kasama na niya ang kanyang mga kaibigan sa Kanagawa? Kaya ito ang aabangan natin mga fam sa susunod natin na episode. Maraming salamat. God bless.